like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Ang mga sundalo ay naguluhan at natakot, tumatakbo habang nakikita ang dragon. Umungol si Ellen sa kanila at nagbuga ng asido, na sumusunog sa mga bato. Sumigaw sila na magtago. Sumigaw si Walridge para sa lahat na huwag magpanik at iniutos sa kanila na pumunta sa kanilang mga posisyon, ipinatawag ang kanyang spirit soul para tumalon kay Elregan. Nagtaka si Henry kung paano pa nakakapag-summon si Walred gayong inisip niyang hindi na niya kaya. Ngunit naunahan ni Elra ang kanyang summon spirit. Nakita ni Walred si Selen at nag-alala para dito. Sinulyapan ni Elragon si Walred na mukhang nanginginig at binugahan siya ng asido. Pagkatapos nito, napansin ni Henry ang isang lilang maladyal na materyales doon at hindi ito pinansin. Inisip ni Henry na gaya ng inaasahan, walang laban si Ellen. Umungol si Elregan sa hukbo ng kaaway na tumatakbo at binugahan silang lahat. Ngumisi si Henry, iniisip na maaari silang magwala hanggat gusto nila. Biglang may tumusok sa leeg ni Elregan mula sa likuran at dinami na ito. Isang malaking Chimera ni Walred ang lumitaw doon. Nag-aalala para kay Elragon, gumamit si Henry ng hilang magic sa kanya, na nagdulot sa kanya na bumalik sa kanyang maliit na katawan, na malubhang nasugatan. Pinahalagahan niya si Elra, sinasabing ginawa nito ang lahat ng makakaya at dapat na itong magpahinga. Napansin ni Henry ang mga sundalong nagtatago sa likod ng mga sirang karwahe. At habang patuloy na sinisira ng Chimera ang lahat, ang mga sundalo ay nagulat, nagtataka kung ano ito. Lumapit sa kanila ang Chimera, hinawakan ng isang sundalo sa binti, at isinabot siyang patiwarik. Habang gamit ang iba pang mga tentacles nito, sinunggaban nito ang mga natitirang sundalo, pinapatay silang lahat. Napabuntong hininga si Henry sa nasaksihan at isinuot ang kanyang espada at armor. Pagkakita kay Walred, pinagalitan niya si Alfred sa pagsang-ayon na gawing Chimera ang sariling anak at inisip na tatapusin niya ito ng mabilis. Itinaas niya ang kanyang espada, tinipon ang aura sa paligid nito, at habang ang kidlat ay tumatama mula sa langit. Pinalutong niya ang talam at tumalon patungo sa Chimera, dumausdas palapit dito. Sinaksak niya ito kasabay ng dagandong ng kulog at patuloy na tinataga ang mga tentacles nito, na pinuputol ang mga ito. Sa wakas, itinarak niya ang espada sa katawan ng Chimera, iniisip na ito na ang katapusan. Mukhang hinimite si Walred habang ang katawan ng Chimera ay malubhang nasira. Umabant si Henry paatras, iniisip na hindi ito gaanong kahanga-hanga. Napansin niya ang soul spirit ni Walred na si Selen na lumalapit sa kanya at dinidilaan siya, at nakaramdam ng awa, iniisip na maaaring nagkamalay ito bago mamatay. Pagkatapos ay isang tentacle mula kay Walred ang sumaksak sa katawan ni Selen, na ikinagulat ni Henry na hindi makapaniwala. Nagsimulang tumaas ang demonic energy mula sa katawan ng Chimera, at nag-regenerate ang mga tentacles nito. Inisip ni Henry na kahit nakasuot si Walred ng maskara ng tao, wala siyang pinagkaiba sa isang hayop. Nagpasya siyang gamitin ang Mage Domain at sa isang palakpak ay nabuo ang Magic Circle. Naisip niya na ang Mage Domain ay isang combat skill na nagpapaulan ng lahat ng uri ng spells hanggang sa maubos ang mana ng isa. Isang estratehiya na nangangailangan ng napakalaking halaga ng mana at maaari lamang gamitin ni Henry Morris. Ngumisi siya habang iniisip na makikita niya kung sino ang mananalo. Samantala, sa Imperial Palace, pumasok ang kasalukuyang espada ng Imperial Palace, pinatay ang lahat ng mga sundalo, at nagmarcha patungo sa emperador. Sa oras na iyon, si Emperador Silver Edward ay nagpapakasasa sa Pink Swamp at ganap na lulong dito. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Pagkakita sa kanila, sumigaw si Silver at tinanong kung ano ang kahulugan ng kawalang galang na ito. Si Cruel Shima, ang kasalukuyang ikalimang espada, ay nagpahayag na naparito siya upang mangako ng katapatan sa emperador at sa imperyo. Nagtanong si Silver kung ano ang pinagsasabi nito. Inutusan ni Crow ang iba na patayin ang lahat at hulihing buhay si Silver Jackson at idineklara na dapat nilang parangalan ang kanilang bagong emperador, ang kanyang kamahalan na si Arthur Highlander. Pinalibutan ng mga magic circle ang Chimera mula sa itaas. Tiningnan ni Henry ang kanyang kalaban ng may malisyosong mga mata at ibinaling ang atensyon sa isa sa mga tentacles nito. Nagsimulang gumalaw ang mga magic circle sa paligid ng Chimera.
Biglang isang pader na bato ang nabuo sa tentacle ng Chimera. Sinira ni Walred ang pader gamit ang kanyang mga tentacles. Isang itim na silhouette ang nakita sa likod ng mga guho. Ngumiti ng malisyoso si Walred, itinagilad ang ulo sa gilid, at nanukso. Ang silhouette ni Henry ay nakikita sa likod ng mga ulap ng usok, at ngumiti siya ng masama, sinasabihan si Walred na lumingon. Tiningnan niya ang kanyang kaaway nang may nakakatakot na tingin at sinabing tapos na siya. Itinaas ni Walred ang kanyang ulo, nakita ang mga magic circle, at nagulat, na natiling nakabukas ang kanyang bibig. Ngumisi si Henry at sinabihan siyang subukang tiisin ito. Sa likod ng Chimera, nagniningning ang mga mahiwagang purplish circles. Ang malaking magic circle ay malapit nang maapektuhan siya habang ang kidlat ay lumilitaw mula rito at tumatama sa katawan ng Chimera, na lumalamon dito. Matapos ang shock, nakahiga ang Chimera sa lubak mula sa kidlat, naglalabas ng mga labi ng kuryente. Bahagyang gumalaw ang mga tentacles nito, at nagkomento si Henry kung gaano ito kapursigido. Pumalakpak siya at ang mga magic circle ay unti-unting nagsimulang maglaho. Lumapit siya sa hukay, tiningnan ang Chimera ng may inis, at sinabing si Walred ay parang ipis. Inilabas niya ang kanyang espada at tumayo sa harap ni Walred. Nagsimulang itaas ng Chimera ang mga tentacles nito, ngunit tinaga ni Henry si Walred sa ulo. Ang mga tentacles ng Chimera ay nahulog sa lupa. Napabuntong hininga si Henry sa ginhawa, ngumiti sa kaaway, at sinabing tapos na ito ngayon. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada sa kamay, sinasabing sa huli, para tuluyang mapatay ang Chimera, kailangang putulin ang ulo nito. Itinaas niya ang kanyang ulo, ibinaling ang tingin sa gilid, at pagkatapos ay naglakad palayo sa hukay. Malapit sa purplish liquid, nakahiga ang katawan ng isang sundalo. Naglakad siya sa gitna ng mga sundalo, tinitingnan sila, iniisip na sila na lang ang natira. Nakatayo siya ng nakatalikod sa eksena, nakatingin sa malayo, gustong malaman na hindi pa sila patay. Lumitaw si Aizen sa gitna ng lahat ng pagkawasak. Isang spiritual bird ang tumalon patungo sa kanya, na nakatutok sa kanyang leeg, ngunit iwi na lang bahala niya ito. Pagkatapos ay kumilos ito patungo kay Alfred na nakatayo sa harap ni Aizen. Pinagalitan ni Aizen si Alfred sa pangangahas na gumamit ng ibon. Sinabi ni Alfred na ang lahat ay patay na ngayon at silang dalawa na lang, iginigiit na tapusin na nila ito ng minsanan. Hinawakan ni Aizen ang kanyang espada at idineklara na ipapadala niya si Alfred at ang anak nito sa kalaliman ng impyerno. Magtatagpo na sana ang kanilang mga espada, ngunit ang espada ni Henry ay pumagitna sa kanila. Pagkakita kay Henry, pinagalitan siya ni Aizen. Pagkatapos ay tinaga at pinatay ni Henry si Alfred. Tumawa si Aizen at pinuri si Henry, sinasabing perpekto nga ito. Humarap si Henry sa kanya at tinaga si Aizen, nagdurugo, hinawakan ni Aizen ang mukha ni Henry at itinanong kung paano niya ito nagawa. Nagbigay si Henry ng isa pang taga, pinatay siya at itinapon siya, sinasabing pinahahalagahan niya ang tulong ni Aizen at ang pagbibigay sa kanya ng kamatayan ay ang kanyang paraan ng pagpapakita ng awa. Sa Imperial Palace, nakatayo si Kroll sa ibabaw ni Silver matapos patayin ang lahat ng mga sundalo. Pagkakita sa dugo, si Silver, nalulong pa rin sa Pink Swamp, ay nagkomento sa magandang kulay ng pula at humingi pa ng insenso. Sinigawan siya ni Kroll na manahimik. Si Silver, sa sobrang inis, ay nagtanong kung paano siya nang ahas, at sinampal siya ni Kroll, sinasabing ang lahat sa Imperial Palace ay patay na maliban kay Silver Jackson. Pinigilan ng ikapitong espada, si Lupin Sheriff, si Kroll, na nagpapaalala sa kanya na gusto ng kanyang kamahalan na buhay si Silver, at inutusan ang iba na ilayo siya. Hinawakan nila si Silver at nagsimulang ilipat siya. Ngunit pagkatapos ay dumating si Van kasama ang dalawa pa at hinarang ang kanilang daan, nagtatanong kung tinatawag ba talaga nila ang kanilang sarili na bagong Ten Swords. Dinala niya ang orihinal na Ten Swords kasama niya. Nakilala ni Lupin ang lalaking kasama ni Van bilang si Bodger Icon, ang unang espada at Lord Knight ng orihinal na Ten Swords. Galit na galit si Baol, tumalon pasulong at tinaga si Lupin, na pinatay ito. Samantala, si McDowell Burgess, ang ikatlong espada ng orihinal na Ten Swords, ay sinaksak si Kroll sa tiyan at tinanong kung nakalimutan na ba niya ang lahat pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon,
sinasabing hindi kapanipaniwala na iniisip nitong may laban ito sa kanya. Pagkatapos ay tinaga niya ito at itinapon. Ibinaling ni McDowell ang kanyang espada sa mga natitirang kaaway at pinatay silang lahat. Lumingon siya at napansin na buhay pa si Crowell, pinapagalitan siya dahil sa pagiging matigas. Nakiusap si Crowell para sa kanyang buhay. Biglang nagulat si McDowell habang lumilitaw ang isang teleportation gate at napaatras si Baold habang nagtataka kung ano ang nangyayari. Lumabas si Henry mula sa gate at sinabing tila dumating siya sa tamang oras. Naging masaya si Van nang makita siya. Sinabi ni McDowell na kahit na nabanggit ni Van sa kanya ang tungkol kay Henry, hindi niya inasahan na magiging napakabata nito at sumang-ayon si Ba. Inisip ni Henry habang nakikita sila na silang dalawa ay hindi nagbago. Yumukod si Henry sa harap nila, nagpasalamat sa kanila sa pagtanggap sa kanyang kahilingan at nagpasalamat din kay Van sa pagdadala sa kanila roon. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat nilang tapusin ang kanilang sinimulan bago pumunta sa mga detalye. Samantala, nakahiga roon si Emperador Silver Edwards. Lumapit si Henry sa kanya, tahimik siyang pinagmasdan ng sandali at naupo sa harap niya. Hinawakan niya ang kamay ni Silver at inisip na si Silver ay napaka-promising noong bata pa ito at siya rin mismo ang dapat sisihin sa hindi paggabay sa anak ng kanyang kaibigan sa mas mabuting landas. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin, ipinikit ang kanyang mga mata, at inisip na tama lamang na tapusin niya ang lahat sa sarili niyang mga kamay. Inihanda niya ang malamig na espada at itinutok ito kay Silver. Hinawakan ni Silver ang mga binti ni Henry at nakiusap na maghintay, ngunit tinaga siya ni Henry at pinatay siya sa mismong lugar. Nakaramdam siya ng pagkabalisa at humingi ng paumanhin sa loob-loob niya sa kanyang kaibigan. Pagkaraan, dumating si Lord Gillian, ang kasalukuyang master ng Royal Palace Magic Tower, at tinawag sina Baold at McDowell, nagtatanong kung paano sila nakapunta roon. Kinawian siya ni Baold at tinanong kung lore ba ito. Lumapit si Lore sa kanila at nagtanong kung ano ang nangyayari. Pagkaraan sa Imperial Magic Tower, sinigawan ni McDowell si Lore, nagtatanong kung ano ang ginagawa nito sa Magic Tower kapag ito ay inaatake. Sinabi ni Henry na maaaring may dahilan si Lore, tulad ng paghiling ni Arthur sa Magic Tower na magdeklara ng neutrality at huwag pumanig kan-inuman sa panahon ng digmaan. Nagulat si Lore at itinanong kung paano ito nalaman ni Henry. Ipinakilala ni Henry ang kanyang sarili bilang si Henry Morris, ang disipulo ng yumaong 8th Circle Great Wizard. Sinabi ni Lore na hindi pa siya nakarinig na ang dakilang wizard ay may disipulo at itinanong kung paano niya malalaman na nagsasabi ng totoo si Henry. Sumagot si Henry na may paraan para patunayan ito. Sinabi niya na alam niyang si Lore at ang iba pang 7 academic leaders ay naging mga 6th Circle Archmages, ngunit wala pang nakakasunod sa mga yapak ng kanyang guro para maging 7th Circle Wizard. Nang magtanong si Lore kung ano ang mangyayari kung totoo yun, sinabi ni Henry na patutunayan niya ito sa pamamagitan ng pagiging 7th Circle Wizard gamit ang kapangyarihang iniwan ng kanyang guro sa kanya. Ang lahat ng naruroon ay nagsimulang tawanan si Henry. Sinabi ni Lore na hindi siya dapat magbiro ng ganyan kapag nakikipag-usap sa kanyang mga nakatatanda. Lumapit si Henry kay Lore at hiniling na umatras ng ilang hakbang. Nagulat si Lore at itinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Inilabas ni Henry ang kanyang aura at inulit na hiniling niya itong umatras. Nag-atubili si Lore at pagkatapos ay binigyan siya ng espasyo. Tinapakan ni Henry ang lupa na bumubuo ng isang magic circle at isang staff ang lumitaw sa harap niya na may umaagos na mana mula rito. Ang lahat ay napaatras at sumigaw si Lore habang nagtatanong kung paano naging posible iyon at paano nila hindi nahanap ang pamana ni Lord Henry. Sinabihan sila ni Henry na tumingin ng mabuti at inisip na ang tanging artifact sa mundo na maaaring mag-ipon ng mana ay ang wisdom. Sinabi niya na iniipon niya ang lahat ng mana na nalilikha niya sa kanyang nakaraang buhay doon. Hinawakan niya ang staff at inisip na kung sisipsipin niya ang lahat ng mana mula rito, maaari siyang tumaas kasama nito. Matapos sipsipin ang lahat ng ito, sinabi niya na tapos na ito at sa wakas ay naging 7th Circle Wizard na siya. Napaatras si Lore, lumuhod, at taos-pusong humingi ng paumanhin, sinasabing ang kanyang mga kilos ay higit pa sa kawalang isip. Sinabi ni Henry kay Lore na ipagpapatuloy niya ang kalooban ng kanyang guro at magiging bagong pinuno ng Magic Tower. Idineklara niya na ito ang kanyang unang utos bilang master ng Magic Tower,
na nagsasabing ang Magic Tower ng Royal Palace ay dapat iwanan at ang lahat ay dapat na agad na lumipat sa bagong Magic Tower na kanyang itinayo. Ang lahat ay nagulat. Sinabi ni Henry na walang oras at hindi na niya uulitin ang kanyang sarili. Ipinahayag niya na plano niyang burahin ang lahat ng bakas ng imperyo at sa loob ng 2 oras ay kukunin niya ang buong Imperial Palace, nagbabala na ang sinumang maiiwan ay magiging abo kasama nito.